So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, pangatlong battle review natin ngayong gabi. So recap lang tayo ngayong gabi. So na-review natin yung JL versus LED, tapos yung Triple Pride Lloyd, tapos ngayon Ice versus Stuki. So hinahanap ko yung battle ni JL tsaka ni Atticus, wala no. So I think hindi na naman sumipot si Atticus sa battle. So for some reasons. Tapos yung Razik Trudis nandito. So ngayong araw, ito na yung huling battle na re-review natin ngayong araw. So siguro yung Razik versus Trudis on the next day na. Kasi pangatlong battle review ko na to So medyo occupied na yung utak ko sa mga bara. Baka hindi ko na ma-explain sa inyo ng maayos yon. So ito, Ice versus Stuki. So hindi ko na rin bibigyan ng mahabang insights to. Umpisa na natin to game. Ito na yung second battle sa second round sa bracket A, no? Kasi na-review na nga natin yung Triple Pride Lloyd sa bracket A, tapos ito yung pangalawa. So kung sino yung mananalo dito, makakalaban ni Triple Pride na waiting sa semis. So kaabang-abang din, no, kung sino yung magiging katapat ni Triple Pride sa semis, at malalaman natin yan dito sa battle na to. So game. Si Ice ng coin toss, pinili niya mauna si Stuki, 2 minutes, tournament format. Alam nyo na yan, pare. Pakinggan natin, Stuki. Yo, game! Yeah! Last event, Game. Luto ko daw si DRD. Pero kita nyo na yun ay mismatch sa pang-insulto kong sagad. At mas marami pa rin naging good feedback kaysa puro pang babash. Kaya oo na, niluto ko na. Kaso naging jokes to go yung labas. Kasi ni-roast ko ng jokes yung manok ng baras. Pero move on tayo sa Ice. Breaker ko para sa semis, tang ina. Dapat nagpaturo ka na kay Raffian at Dyke sa mga taknika. Kung paano mo ako matatalo. Dapat nagtanong ka sa kanila. Malamang isasagot nila, gago. Bahala ka dyan mag-isa. Kasi nga, sa grupo mo, ikaw ang pinaka-lame dyan. Madali lang lusutan yung verse Rizal. Di na kailangan pa ng bail bond. Pagkat sipat ko kahinaan ng verse Rizal, ako'y Ray Breslin sa escape plan. Pero wait lang. Alam nyo ba sa grupo nila kung ano yung pinakamatindi na sikreto? Pag nagiinuman yung verse Rizal, si Ice, yung tagabili ng yelo. Pati ng gin, MP, Red Horse at kahit anong klase pa na alak. Yung kahiyan niya, ini-ignore, iniisip na lang, ito para sa akin mga pangarap. Kaya masama loob mo sa kanila, di ba? Pero di mo kayang i-open to. Bilang pambawi, kinabukasan, kinukupit mo yung mga deposito. Kinulong ka ng Bars Rizal sa pagiging homeboy na di mo na kayang lusutan. Sa kanilang pangangailangan, ikaw ang kinukall boy na agad mong tinutugunan. Kaya pala horrorcore din ang estilo na kanyang nagustuhan. Plus makano ng uprising sa inuman, ginagawang utusan. Low profile na nga si Plasma, ni low budget mo pa. Grabe ka na. Kaya hindi ka pang marketplace, dun ka lang sa may talipapa. Sobrang haba mo pang mag-set up, men. Kaya paano kang makakasabay sa bars mo, puro ka lang violence, yung lyrics ko ay pamatay. Wala ka pang silbi sa battle rap kasi may 2 laban ka pa lang. Pero sila na bilang tropa, pinakisamahan ka na lang. Pues uuwing baldado, tong walang silbi, Raffian, pakisamahan nyo naman. Kailangan mo pang gabayan. Kasi freshman ka pa na bagong pasok. Di mo ko pwedeng turuan, Sir Jack. Sa battle rap, may diploma na ako. Naniligaw pa to Vincent. Yung pagkakupal mo, sagad. Alam mong mahilig pa to mag-switch lane. Ba't mo pinag-tour na agad? Ngayon sa aking area ka na pa. Okay. Itong battle na to is 2021. Tama ba ako? Teka lang. 2023. June 2023. Ulitin natin yung linya, ha? Iligaw pa to Vincent. Yung pagkakupal mo, sagad. Alam mong mahilig pa to mag-switch lane. Ba't mo pinag-tour na agad? Ang ganda nun, no? Switch lane, tour na agad.
tournament, tsaka tour. Okay? 2023 yung battle na to. Itong Utmost. So, ibig sabihin, nauna tong battle na to kaysa dun sa battle ni Mot kay J Black. Tama? Merong kasing linya si Mot na about din sa tour, no? Ano yun? Hindi ko na matandaan ko ano yung linya na yun, pero halos same na punto ata, no? Basta tour na, no? Yung tour na marami nang gumamit na ganung wordplay no? Pero ang naalala ko kasi parang first time ko kasi marinig yun kay Mot laban kay J Black. Alam ko yun kay J Black ko na Mot versus J Black yun na battle So, yun. Wala lang, na-recall ko lang kasi same ng punto So, yun. Ngayon sa aking area ka napadpad, hindi ka na makakahingi ng tulong. At kung ano man mangyari sa dito, Brad, resulta yan ng iyong wrong turn, bitch. Unang bala. Kulit no? May pagka-six threat si Stuki no? So, yun. Yung first lines niya no about kay yung laban niya sa first round kay DRD na niluto, tas biglang ganda ng transition, tas yung chicken ni Rosco, tas balik tayo kay Icebreaker, 'di ba? Ang ganda ng transition no. So tas yun on point umatake si Stuki tapos sinaluan niya ng konting patawa sa gitna, tas biglang seryoso na ulit na mga napunto. So, yun yung pinaka naging highlights. Tapos, ang lakas din nung tour na, no? O even na narinig ko yun sa iba. Pero, syempre, ito yung unang battle. Kaya, malakas yung naging epekto nun para sa akin. Yun. Malakas yung round 1 ni Stuki. Sabi, yung delivery niya talaga, may pagka six threat din talaga no? So, yun, tignan natin kung matatapatan ni Ice yun. Kasi, yun yung pinakamahalaga. Kailangan matapatan ni Ice yung ganong presence ni Stuki sa battle at yung mga ganong punto laban sa kanya. Kailangan niya ng mas direct din na linya para kay Stuki, no? So timbangin natin 'yan pag after ng round 1 ni Ice. So game. Pasensya. Kung nung unang lapat ko dito, malata yung performance ko at panayang starter pa. Pasensya kung may mga nadismaya, pero promise, mas gagalingan ko pa. Sa kalaban ko ngayon, hihingi din ako ng dispensa. Sapagkat ikaw yung malulumpo ngayong ubos na aking pasensya. Utmost Tournament game? Game! Sir Jax versus Mark Stuki. Pwes sa unang palo, itsura at katawan mo ang pupuruhan ko talaga. Sino dito nag-ML? Nauuso yung Lancelot na tank build. Ganto ang itsura ni Lancelot kapag naka-tank build. Wag yun ang subo. Hindi ako nag-ML kaya hindi ganun ka swak or pasok sa panlasa ko yung reference na yun. Ang pangit! Mukha kang naka-0.8. Paborito niyang treat kapag nakadroga. Inaantay niyang mapanis yung bagong sinaing bago niya kainin. Tignan niyo naman yung itsura. Nakakatakot. Sobrang payat, kaya niya magsuot ng pantalon na di sumasayad yung tuhod. Ganto ang magiging resulta ng vampira kapag nahilig sa chichirya. Okay, doon ako natawa. Doon ako natawa. Okay, pasok yun. Ganto ang magiging resulta ng vampira kapag nahilig sa chichirya. What, bitch? Yung mukha mo triangle parang clubhouse sandwich. Yung mukha mo yung resulta ng apple. God damn it!
Yung mukha mo yung resulta ng apple na kinagat ni DJ Kenneth. Bars. Ang haba pala talaga ng baba mo sa personal cards. Mas cute pa siguro yan kung nilagyan panigad ng abs. 8 packs hanggang leeg. Ang sarap mong Eddie Worm kaso gamit pang aso. Gago. Pero maiba tayo. Champion ka pala. Lately ko lang nalaman. Kaya naman pala, title ng tournament, Kalawakan. Eh kapag sinuri, kamukha mo yung alien na emoji. Ganto yung mga tipo na dadasalan ng anointing of the sick ng mga pari. Pero sa kahayupang kong dala, hindi yan maaari na para bang Jumanji. Champion ka na, pero ba't nandito ka pa? Champion ka na, pero bakit parang di ka pa nakikilala? Champion ka na, pero nakikipagsiksikan ka pa rin sa maliliit na liga. Dito padamihan ng panalo, di rin padamihan ng tinalo, di rin paramihan ng kampyonato. Ang pinakamahalaga ay kung paano ka tumatatak sa isip ng mga tao. Pagiging champion niya ay useless. Mahaba lang yung baba niya, pero paghawak niya ng title ay pointless. Pero dito sa aking tugon, matutunaw din tong champion, ngayon siya ay aking sinabon. Sarap mong pasaluhin ng NMAX na isang buwan na lang uhulugan. Kaso galing 50th floor yung panggagalingan. Ngayon dito sa round 1, di ko muna isasagad. Parang 4th quarter lang ng basketball. Di mo na kailangan pang i-shoot pag alam mo na lamang kapag malapit na mag-touch. Pangalo. Okay. So, natawa ako dun sa yung yung isang joke ayun, yung vampira chichirya, nang tawa ako dun. Pero may something sa performance ni Ice, ang bagal niya mag-spit. Hindi ganito yung performance niya sa last battle na napanood ko sa first round ng tournament So nagtataka ako, sabi ko, nagchuchoke ba siya? Iniisip ba niya yung next na linya? So ganun yung tumatakbo sa isip ko habang pinapanood ko si Ice. So bibigay ko yung round 1 kay Stuki sa score na 8-7. Dikit lang naman, may effective na jokes pa rin naman si Ice. Epektibo pa rin naman siya at some point. Pero hindi ko lang kayang bigyan ng or hindi ko lang kayang itabla yon sa performance ni Stuki. Kasi ang ganda ng mga transitions ni Stuki, ang ganda ng mga linya niya para kay Ice. Then kay Ice naman, yun nga, parang kinakapaan niya yung sulat niya. Kumbaga, ini-spit niya tong 4 bars, tapos magpo-pause siya, tapos sa kanya ispit. Parang kumbaga ang dating is nawawala siya, nagcho-choke siya, iniisip niya yung next na linya. Parang ganun yung nagiging dating nun para sa akin. So hindi nakatulong yung ganung delivery for me, lalo na quarters to, at sobrang mahalaga sa mas sobrang mahalaga sa sa gantong klaseng tournament. Gantong klaseng battle, especially tournament. So yun, Stuki yun, mas malinis, mas digestible, mas direkta. So, props. Stuki, 8-7. Ang banat para kay Stuki, pakinggan natin Tangina champion na uncle na naman. Tangina mo. Inggit ka ba, tangina mo? Bakit mo minamatay yung mga bagay na wala kayo? Game! Lagi siya nagpapakabrutal sa battle. Kasi, yun yung bet ni Ice. Kikilabutan lang ako sa'yo, brother! Pag kinain mo yung puwet ni Dykes. Paano kami matatakot sa horrorcore na ang kahit si Kevin Hart, yung body size, pang Lady Guard, sobrang cute. Yung body size, pang Lady Guard, sobrang cute mong serial killer, mukha kang great white baby shark. Parang ang spoiled brat na nanggagangster na ang sarap patulan, tang ina. Kung ikaw yung papatay sa akin, baka batukan pa kita. Baka batukan pa kita. Itsura pa lang, alam mo na agad na walang bayag itong si Repa.
Kahit magpatato, mukha pa rin tomboy itong si Ice sa Sigera. Pag-guitarist din tong si Ice. Nasa bulsa, lagi may kapo. Pag ako sa'yo, fuminger style, malalambot ka sigurado. Aasarin lang rin kita sa round 2. Kasi yan ang aking trip. Masaya akong apak-apakan yung Ice hanggang gumuho, parang happy feet. Okay, hindi nice. Hindi ka pa rin makakalibel kahit patawa lang ang aking gamit. Di ikaw yung gusto kong makalaban na sir. Gusto ko yung dalawa sa kabilang bracket. Alam mo kung bakit? Okay. Kasi sabi niya kay RB sa FRBL, uuwi ka RIP. Tinanggal ko yung letter B kasi sa akin yung victory. Ha? Sa mo kinuha yung IP sa RB. Yung linya mo sa round na yon ay napakawalang kwenta. Pero napahu pa rin yung crowd kahit ang gulo ng skema. Ni-replay ko, pinrake it down. Ako'y napatanong na lang, teka, mali yung pagkaka-address mo ng IP, kaya paano yung kumonekta? Pero sige, pagbibigyan kita kung gusto mo naman ay name flip. Magkaiba tayo maghain, sa plating ako ay mas creative. Yung RV, gawin nating VR, virtual reality ang setting. Pero asahan mong hindi to same shit. Ako'y bangungot sa insane battles, gigisingin kita sa iyong daydream. Kaya ano, puro jokes lang ba? Para sa mga skeptical, kaya ko ring magpakalirikal kapag deserving yung karibal. Pero ito, galing! pa to, sa practice at seminar. At matatanggal ka na sa laro ngayong binigyan kita ng technicals. May eyes ka lang sa pangalan pero di ka cold-blooded sa pagbara. Habang shot ko, malatry yang, wala kang kabang mababana. Gusto ko rin sana itry yang. Estilo mong dugo na dadanak. Kaso sa sobrang brutal nitong long hair, mapagkamalan nyo pang may sayad, kaya wag na. Galing! Tangina, ibang-iba yung performance ni Stuki from his last battle na napanood ko. Nag-evolve bigla no? Kung naalala nyo, no? Yung battle ni Stuki kay DRD, more on jokes pa siya dun 'di ba? More on jokes, no? Pero syempre may mga bara pa rin, may mga punto pa rin, pero ibang-iba yung performance ni Stuki sa laban niya kay DRD, sa laban niya kay Ice ngayon. Ayun, nakita niyo naman, 'di ba? May jokes, may lyrical, technical, 'di ba? So halo-halo na 'to. So pinakita ni Stuki dito na kung gaano siya ka well-rounded din na battle MC, na kaya rin niyang tumechnical, kaya rin niyang mag-lyrical, kaya niyang mag-jokes, kaya niyang magkaroon na kaya niyang wordplay or nameplay, 'di ba? So ayos 'yun. Ayos yung mas okay na ganito yung pinapakita ni Stuki compare sa last battle niya na parang pinagtripan lang niya yun, na parang hindi siya handa na manalo doon, no? Kumbaga ganun ganun yung naging ganun yung naging take ko doon, kasi sabi ko nga sa inyo, ang laban na napanood ko si Stuki is yung laban niya kaya laban niya sa Ultimo sa Motus, na nagkaroon siya ng doon problema sa performance, nagkaroon siya ng choke. So excited ako na mapanood ang isang Stuki na handa. Pero nangyari sa laban niya kay DRD, medyo na-disappoint din ako kasi hindi rin siya ganoon kahanda, kasi may mga stumbles din siya doon. Tsaka more on jokes din yung pinakita niya. So ngayon, bumabawi si Stuki at nagugustuhan ko yung performance niya dito. Okay? So, okay yung round 1 and 2 ni Stuki. Actually, mas malakas yung round 2 ni Stuki compare sa round 1. So, yun. Ice, kailangan niyang baguhin yung style na pinakita niya sa round 1 kasi, hindi naman ganito yung performance niya nung napanood ko siya. So, round 1, medyo tagilid siya doon para sa akin. Binigay ko kay, kay Stuki yun sa 8-7 na score. So, round 2, pakinggan natin. Tomboy daw ako, sabi ni Gago. Kung ako tomboy na nakamiyo, siya tomboy na nakabarako. Gago. Mawawalan na to ng oxygen. Kahit rutay pataas, makukulong pa rin sa bars na parang naka-house arrest. Yung mga lungs magdi-decompress. Yung tinatapakan mo na ice, nasa dulo, tuktok na ng Mount Everest. Ito'y shot after shot na para bang Oktoberfest. Sigurado na guguho dahil kukonekta bawat punch. Ika'y matatabunan, di ka na mag-a-advance. Malabo na mag-slide, lulubog ka na sa ice na para bang nag-avalanche.
Ito'y mas cold pa sa ice, hindi yung liquid nitrogen. Hulaan nyo. Ito'y kanta ni Hev Abi kasi itong ice, mig pa sa yelo. Parang nasa bird's nest. Huwag ka na mag-overthink. Mabilis ang pangyayari, wag kang magbiblink. Parang nanay lang na ibon, nilalaglag tong weakest link. Kaya don't panic. Itong galing sa baras, organic. Sasapitin mo sa akin, tragic. Bumangga ka sa iceberg, lulubog ka na parang Titanic. Classic. Itong nagpapaka-apex predator, mawa-wipe out mala Jurassic. Cause we're not on the same page. Ngayon nandito na ang Ice Age. Kaya wala nang ano-ano. Isasagad ito todo, salo-salo. Itong mukhang parihaba, iikot lang sa ice na parang halo-halo. Puro ice bar, dala ni ice na parang cooler. Tamang-tama ito sa summer. Dadaling kita sa paradise. Saktong mainit ang panahon ngayon, Stuki, kaya kailangan mo ng ice. Dugtong-dugtong, hindi bugtong-bugtong. Pangalan niya ay ice, pero nag-aapoy yung mga lines para nagpo-prosesyon. Di lang tumasakit sa ulo, buong katawan mo apektado. Yun ang aftermath. Maliligo ka ng ice na parang naka-ice bath. Ako lang ba nakapansin? Kamukha mo si Tado. Kitang-kita yan ang ice, yan ay base. Tado. Wak! Bano! Kalat lang sa scene. Ikaw nga si Tado. Ngayon sa bracket ng tournament, malalaglag ka pa din. Tan. Okay. So, hindi talaga to yung effective na ice, no? So, more on laro sa pangalan niya, no? So, medyo hindi yun swak or di yun pasok sa sa panlasa ko, no? Kasi okay yung round 1 ni round 1 ng tournament, ha. Laban kay sino ba kalaban ni Ice? Nakalimutan ko na sino yung kalaban ni Ice. Ayoko nang tignan. So, okay yun yung battle niya doon, tapos biglang ganito lang yung ipapakita ni Ice sa against Tuki. So, nakapanginaya kasi dikdikan yung ine-expect ko. So, yun, kay Stuki yun, 9-7 pa rin. 8-7 sa round 1, 9-7 sa round 2. Mas malakas na Stuki yung pinakita niya sa round 2. Kaya, para sa akin, kanya yan. So, 17-14, up by 3 points si Stuki. First and second round, kanya na yun. Round 3, pakinggan natin. Limbanag para kay Stuki, pakinggan natin. Tangin na, Apex, Tado, sa mga long hair na yan, yung mga pagkukumpara nyo sa akin sa mga long hair na yan, kahit kailan di ako naging proud. Kung may gagayahin man ako ng long hair, Jetpack JB ng The Greenhouse. Hindi mo kilala yun kasi wak ka kasi. Game! Chinek ko yung account nito sa Facebook. Nakalock. Kaya nadismaya agad ako noon, Kap. Kaso may key ako sa pangalan, kaya nabuksan ko agad yung doorknob. Kala mo safe ka na sa pagtago sa wall? Sa akin hindi gagana yan, Boplak. Kahit magtago, basta ko galawan mo, ako ay naka-wall hack. O, kalkulado ko galawan. Ako ay naka-wall hack. So, sa mga naglalaro dyan ng Crossfire, SF, yan, wall hack, puta, mga cheater kayo, ha? Kala mo safe ka na sa pagtago sa wall? Sa akin hindi gagana yan, Boplak. Kahit magtago, basta ko galawan mo, ako ay naka-wall hack. O, kalkulado ko galawan. Itong papit na si Ice, laging kasama siya ni Rapian sa battle taga-hype para di mapag-iwanan pag nakarating ng finish line, sumasabit sa karera ni Rapian at ganun siya makiride. O bakit ka bumabattle? Para mag-aya sa kanya, bro? Gusto mong sumunod sa yapak ni Rapian? Mabaho yung paa mo? Oo, sinabi yan sa akin ng dating classmate mo na si Ate Gus. Kaso wala siya. Kaso wala siya. Nilalaro mo, kaya nagtaka siya, ba't kayo may athlete's foot? Pero sabi niya kay DJ Kenneth, patay ka na sa pangot ng wave ng round ko, mala nevermore. Dumodota burst na din pala to.
Ayun. Yung kaluluwa Si ano pala, si DJ Kenneth pala ang naging kalaban niya. Naalala ko 'yon. Patay na sa pangatlong wave ko, Nevermore. So, okay. nung nagsusulat ka, yung kaluluwa ni DRD sumanib ba? Feeling hard carry porket hirap yung grupo mong buhatin ka, kaya tangina. Galing. Kaya tangina. Nung laban nyo ni DJ Kenneth, gusto nang lumabas nung iba sa crowd. Kasi siya lang yung DJ, pero sulat nyo parehong scratch sa kada round, kaya walang magpakay sa inyong dalawa. Galing. Resulta, in-announce. Ironic lang na DJ pa sa stage 1 yung napabounce. Kaso nga lang, iba ako sa kanya. Kaso nga lang, iba ako sa kanya. Di lang mababaw pag nang inisto. Mala PS5 upgraded na bawat laro ng mga disco. Habang galing. ito ang horrorcore na nagpapatawa, ang bobo. Kaya kahit mag-judge si Rapin ngayon, di ka pa rin makakakuha ng boto. At wag mo na ulit ilalabas yung noo mo. Mukha kang halimaw na panot, Brad. Nung tinanggal mo yung sombrero mo, lahat kami nasilaw, no cap. Bars. Lahat kami nasilaw, no cap. Kaya yung reference mo ng paliparan, wag mo na ulit gagamitin next time. Nagbabanggit pa ng paliparan porket ang lawak ng kanyang hairline. Sobrang laki ng ating gap kung pag-uusapan lang ay content. Di ka rin tinake sa battle rap kaya di kita maiiwan ng boneless. 4 ang kailangan patayin para mag-champion. Sino ba yung next? Pangalawa lang tong si Ice Noosa. Kukunin ko ng 4 heads. Woohoo! Nauna na si DRD na natusta sa aking flame. Sunod naman ay Bonjing din nakatapat sa second stage. Pagtapos ko kayong patayin, mag-high na kayo sa Heaven's Gate. Mga oversize sa bracket A na mga hindi naman heavyweight. Galing. Kaya mag-practice ka pa ulit. Inang lakas. Tambay mo sa Tinder. Ipaayos mo yung mata mo na ang kulit. Panay kurap na parang blinker. Yung image mo ay sobrang fake. Sa'yo ako pa ang nag-teach, sir. At salamat, Vincent, sa bonus round na ice, naramdaman ko yung winter. Galing! Utang ng lakas. Okay, satisfied na ako sa ganitong performance ni Stuki. So, sana sa laban niya kay Triple Pride at kay Razik. Alam naman natin si Razik yung nagganid. Sila naman talaga nagtapat sa finals. Sana magtuloy-tuloy, no? Kasi yung sabi ko nga, na medyo na-disappoint ako dun sa laban niya kay DRD. Hindi yun yung ina-expect kong Stuki. Tapos ayun, yung ina-expect kong Stuki, pucha, dito sa laban kay Ice. Laban niya kay Ice, lumitaw, no? Tayo ng angas. Ang lakas. Ang dami niyang mga laro dito. Ang dami niyang wordplay. Solid. Sobrang lakas. Hindi ko na isa-isayin, guys, no? Alam niyo naman kung gaano ka epektibo yung round 2 ni Stuki at gaano kalakas yun. Kaya, props kay Stuki doon. Lakas. So, proceed tayo kay Ice. Banat para kay Ice. Pakinggan natin, oh. Tahimik lang. Tinira pa yung noo ko. Gago to. Tanga na, di mo alam, pareho lang kami ng papa mo. Raffian na naman, paratang na walang hanggan. Yang kinukuha ko lang naman kay Raffian pag sinare niya sa akin yung sharing gun. Sabi niya kay DRD, niloloko mo lang sarili mo parang vlogger sa Pinas. Nadamay pa yung vlogger sa Pinas. Pero take note, a vlog refers to where most of the content is naka-video format. So YouTube is a type of vlog. YouTube ha, hindi YouTube. Baka 30 years old ka na, YouTube pa rin, banggit mo sa YouTube. So Insane Battles is a type of vlog. Tama? Tama. So anong gusto mong sabihin? Niloloko lang namin sa sarili namin. Vince, itigil mo na to, niloloko mo lang sa sarili mo. Kung TV, tigilan mo ng pagbablog, niloloko mo lang sa sarili mo. Pero baka maban, kita yung involvement sa pinapakita ni Ice na explicit na content. Kaya bow, leg shot,
mahirapang makagulapay si Stuki, parang may cerebral palsy. Tapos sabi niya kay DRD, pag pinagsama sila ni Vince, mukha silang pork and beans. Oh. Ikaw at ang iyong bitch, mukha kayong pork and sticks. Barbecue yarn. Ganun talaga mangyayari pag yung jowa mo HR sa sisigan. Gago. Yung jowa mo kamukha ni Aling Mirna. Dinadala-dala mo pa dito, yung mukha namang bibingka. Ganito yung mga tipo ng lalaki na ibibigay yung password sa jowa. Galawang mongoloid. Bibigay yung password sa jowa, tapos unang lapag niya sa FRBL, kalaban niya ay Ice. Tapos tinalo siya. Oo, pangalan din ay Ice. Alam mo ba kung bakit ka palaging tinatapat sa Ice? Di naman sa ikaw ay aking inaaning. Yung mukha mo kasi mukhang sapatos na pang ice skating. Kaya ano pa ba? Alam nyo na kung saan ito mapupunta. Eh yung baka yung mga linya niya kay Ice, in-recycle na lang niya. Wala ka ng takas. Checkmate. Ngayon sipat ka na ng Ice, you cannot escape time. Okay, so yun, malinaw. Di na natin masyadong ipapaliwanag pa yon. All 3 rounds nakuha ni Stuki. Ito yung ine-expect kong Stuki. I mean, ito yung inaantay kong Stuki, no? Yung ganito kalakas, no? Pataas yung performance. Ang magiging score niya sa akin is 8, 9, 10. Ganon yung energy na pinakita niya. From round 1 na nangangapa pa, pagdating sa round 2, naging effective. Pagdating sa round 3, powerful. No? So, pataas. Kay Ice naman, naging pababa siya doon. So, baliktad sila ng graph. So, yun. Di ko na masyadong ipapaliwanag pa yung round 1, 2, 3 ni Ice. Kita niyo naman, no? Sa round 1, pautal-utal siya mag-spit. Na-explain ko naman niya. Pagdating sa round 2 and 3, may mga dumi na sa performance. Then, si Stuki naman, pataas yung energy niya. So, all 3 rounds, Stuki, guys. 8, 7, hindi. 8, 9, 10 para kay Stuki, that's 27. Tapos, 7, 7, 7, 21. So, 27 to 21 in favor of Stuki all 3 rounds. Yo, insane! Siyempre, malaking siyempre, para sa Urado, Angeles City para sa Cup. At yun, ang boto ng Urado, 5-0. Magingay tayong lahat para kay Stuki. Shoutout sa Jeep sa TV ni Reggie. Judges. Sa kay NCK. Yo, Blazer, Blaze Apparel. Binoto ko si Stuki, round 1. Dikit lang siya. Pero para sa akin, ang naging edge ni Stuki sa round 1 ay yung linis ng performance, kabaligtaran sa performance ni Icer Jax kasi medyo sloppy siya doon. Tapos parang nangangapa-ngapa siya, parang hindi siya ganun kapreparado sa 1. Pero maganda lang yung part na sinabayan niya, yung style ni Stuki, yung pangmamak, yung jokes, sumabay siya, pero hindi kasi yun yung style niya talaga, pero maganda pa rin yung kinalabasan. Kaya dikit lang siya. Round 2, ganun pa rin yung kay Icer Jax, putol-putol pa rin, hindi pa siya ganun ka-preparado. Para hindi siya gigil sa battle na to. Round 2 may rebat si Stuki, maganda rin yung mga jokes uli, flawless uli yung performance. Binigay ko lang siya na dikit, tabla, kasi binigyan ko ng credit yung malalakas na linya ni Icer Jax, kasi para sa akin yung round 2 pinakamalakas niya, yung may linya na yung apoy sa linya, parang prosesyon. Binigyan ko lang ng credit, so tinabla ko na lang. Tapos round 3, sobrang linaw na kay Stuki yun, kaya Stuki. Yo, Crime ID Heart, Riding in Tandem. Check nyo pala yung bago kong LP, Noise LP, Spotify, YouTube. Check nyo.
Yung binoto ko, all 3 rounds, si Stuki, mas lamang siya sa punches, mas effective siya. Round 1, yun sa tour na naliligaw, wrong turn ice, tigabili ng yellow, yun mga reference ko nagustuhan. Sa round 1 ni Icer Jax, lumaban-laban yung jokes niya pero di siya sumapat. Tapos round 2, ganun, binanat ni Stuki, Kevin Hart, body size ng Lady Guard, Sigera, Happy Feet, IP Comunecta, maganda yung din niya yun. Sa round 2, di sumapat yung round 2 ni Ice. Round 3, ganun pa rin, lamang pa rin si Stuki. Yun, Stuki overall. Yes. GTV PH. Subscribe kaya. Shout out Legit TV. Versus Icer ba? Icer. Binoto ko si Stuki. Unang round, kala ko ganun yung 1 to 3 round nila eh. Ang nangyari is pataas si Stuki. Si Ice naman is pababa yung performance. Bababa. Napaliwanag naman yung mga judge. Yes, para sa ng judgment. Kung bakit. Ako nga pala si Spray ng Waldo Music. Shoutout daw kay J-Mike TV. Binoto si Stuki, man. Yung dodong sa'yo pa nga po pala yun. Binoto ko si Stuki. Sa round 1 halos medyo dikit lang. 2 and 3 Stuki. Tsaka yung kasi si Ice nag-i-statira siya. Kaya yung 2 tsaka 3 binigay ko kay Stuki. Stuki. Dodong sa'yo pa. Okay. So that's it guys. Tangin na. Occupied na ako guys. Gusto ko pa sanang panoorin or reviewin yung Razik vs Trudis pero I think sa mga susunod na araw na. Medyo occupied na ako sa 3 battle na na-review natin ngayong gabi. So yun. Solid na battle kahit papaano, especially Stuki. Ang ganda ng pinakita niyang performance dito. So Triple Pride versus Stuki. Tangin na paano i-diffuse ni Stuki yung rap ability ni Triple Pride. Ayun yung tanong doon. So, ayun. Razik Trudis, magiging bakbakan yun sa tingin ko. Letra sa letra, 'di ba? So, ayun, narinig naman natin kay Stuki kanina na wala si Atticus. So, ibig sabihin si JL is po-proceed na sa semis, which is siya na ang waiting. So, Razik versus Trudis. Alam naman, ayan, sa background natin, Razik. So, it's Razik versus JL sa semis, no? So, yun. Tignan natin kung ano yung magiging outcome ng mga battles na to na re-review natin. So, yun. Kita-kits tayo sa next na review, Razik vs Trudis, mga kumag. Peace out.